Paano pag napunta ka sa isang kakaibang mundo na pinapangarap mo lang dati ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ikaw ay mapapadpad doon at ikaw pa pala ang pinakamalakas na tauhan sa mundong yun? At pumunta na ang eksena sa isang individual na may nilalarong isang board game na tila nasa malalim na pag-iisip kung ano ang mga kanyang next move. At pinakita na nga ang kamay naglalaro nito habang sinasabi niyang na-arrange ko na ang dapat kung gawin ngayon ikaw naman ang susunod. Habang parang naglalabas ito ng kakaibang aura habang naglalaro ng ganggi. Isang maaliwalas na kalangitan na nga ang pinakita sa eksena na may iba't ibang tunog na bumabalot sa paligid. Ang bubungad sa atin. At pinakita na nga ang ating bida kaya pala may kakaibang tunog na naririnig ito ay nasa sayadad na maraming mga iba't ibang tao mga sasakyan at makikita ang pagiging modern ng isang sayadad ating makikita at pagdating mga posture at mga gadget na makikita rito. Kaya naman natutok sa cellphone ang ating bida na may binabasa at sinusubaybayan nga itong isang kwento at hindi niya pinapairal ang kanyang kamalayan sa paligid at focus lang ito sa kanyang binabasa. At may nakita nga itong gusto niyang basahin kaya nasabi nga din niyang bibilhin ko ito. Biglang tumunog ang kayang cellphone na gulat ito at di niya inaasahang tatawagan siya ng kanyang boss sa trabaho. Ika nga niya papunta na po ako boss nasa daan na po ko, samgagot nga ang kausap niya sa telepono, sige bilasan mo anong oras na nakalimutan mo yatang may napag-usapan tayong oras ng pagpasok. At pinakita din sa eksena dito na nakago ang pedestrian traffic light. Dali-dali naman itong humakbang sa pedestrian line para makatawid dahil nagmamadali na nga ito sa pagpasok ngunit biglang nagpula nga ang traffic sign, napalingon nga bigla ang ating bida natapos na pala ang counting ng go ng traffic sign ngunit nasa gitna na nga ang ating bida at merong malakas na basina kaya pala ito napalingon ng biglaan kung saan niya ito naririnig. Di na nga nakareact ng maayos ang ating bida dahil sa mabilis na pangyaayri na bangga na nga ito ng isang malaking truck. Marami na ngang dugo ang makikita sa daanan at mga taong nag-uusap-usap at nagsisigawan sa gilid habang nakita nila ang pangyayari. Makikita naman natin na naghiyo-hinggulo na ang ating bida at nasabi na lang sa kanyang sarili na dito na ba matatapos ang lahat, na may paghihinayang. Nasabi pa nga niya, ganito ba talaga pag namamatay na, ano-ano na ang nakikita kong iba't ibang bagay ngaon para akong lumulutang sa isang lugar na di malinaw sakin kung nasan ako. Mapapansin nga natin na nasa malaking board game siya na tila isa siyang pyesa doon. Habang may naririnig siyang nagsasalita sa kanya ngunit di malinaw sa kanya at nararamdaman niyang isang maligamgam na aura ang bumabalot sa kanyang katawan. At isa nga siyang pyesa dito sa laro at hahawakan na nga siya ng isang kamay na misteryo sa atin kung sino ito. Napapikit na nga ng tuluyan ang ating bida ngunit nangiti ito at sabi niya ang sarap sa pakiramdam-ramdam ko yung pakiramdam na parang buhay pa ko. May bumulusok nga na isang bagay sa isang kakaibang lugar na tila napapadpad dito sa ibang mundo. Pinakita na nga dito ang isang character na may mahabang buhok na tila natutulog. At bigla nga itong nagising na may pagkagulat sa mga nangyayari sa paligid. Tila nagsasalita nga ito na sabi niya ano tong nararamdaman ko, bakit hindi pa ako patay at ano itong kasuotan na ito? Mapapansin natin ang lalaking gumising ngayon lang ito pala ang ating bida na nagising sa kakaibang mundo at napunta sa isang katawan ng isang individual na gugulat sa mundo na kanyang napuntahan. At hinawakan na din niya ang kanyang mukha na sabi niya sino hindi ito ang aking mukha. Nalubusang nagatataka at gulat pa din sa nangyayari. Makikita na nga natin ang kabuuhan NGL ikod ng ating bida na talagang kakaiba ang kasuotan at iba din ang kanyang postura. Sa eksena nga ito ay hirap pa rin ang ating bida na ay absorb lahat ng nangyayari sa kanya ngayon, biglang-bigla pa rin siya sa mga nangyayari. Nag-pop up nga ang isang window notification sa kanyang harapan at ito'y nagulat ito pala ang sistema. Sa kanyang pagkagulat, daming pumapasok sa isip ng ating bida na di pa niya alam paano masasagot lahat nito ngunit. Napangiti nga ang ating bida na mukhang may naalala ang nasa isip pala niya ay parang isang storya na nababasa niya lang sa isang website na nitong nakaraan lang bago siya pumanaw ay ito ang kanyang huhumalingan niya. Nag-pop up pa nga sa screen na binabati ang system ang ating bida na matagumpay na na-transfer sa ibang mundo at labis ngang kinatuwa ng ating bida.
Habang pinagmamasdan nga ng ating bida ang system na nag-pop up sa kanyang harapan ay nasabi nga din niya ang kanyang kaalaman sa mga nababasa sa web novel ay hindi ito nasayang at dagdag pa nito itong mundo na kinabibilangan niya ngaon ay hindi masasayang ang kanyang pagpunta dito kasi kanyang i-co-conquer itong mundo na ito habang tuwang-tuwa pera nito. Sinabi pa nga ng system ang kanyang magiging role sa kanyang nilipatang mundo. Sinabi nga dito mabubuhay siya muli sa katauhan ni Zuzuan na di malaman ang edad na may tangkad na isa. 86 meters at ang race niya ay human. Ngunit nung nalaman nga ng ating bida na ang taong gagampanan niya sa mundong napuntahan niya isang hamak lang na tao, kaya naman napatinong ito bakit kaya ang race na binigay sakin ay isa lamang tao. Pinakita pa nga ng system yung character stats ng taong kanyang gagampanan sa mundong pinaglipatan sa kanya nakasaad nga dito na ang strength ay 0 ang core 0 spiritual root ay 0 ngunit ang upper ants naman ay max. Kaya naman sa nalaman ng ating bida bigla itong nagalit at hinawakan ng system notification na galit na may pagtatanong na ano bang nagyari nagkaka-error ba bakit wala man lang sa core spiritual root ngunit bakit naman sa appearance meron nakamax 10 pa nga ito. Nasabi pa nga niya na napakawalang kwenta naman ng ganito walang silbi itong taong napunta sakin. Sumagot naman ng system saknayang daing sinabi nga ng system. Kahit na ang pinaglipatan nito na tao ay isa lamang normal ngunit naman pag ito ay nabuhay ng 500 years sa mundong lilipatan niya ay magiging siya na ang pinakamalakas, labis ngang mas nainis ang ating bida sa mga naririnig at nababasa nito nakikipag-negotiate na nga siya kung pwede makipagpalitan ng ibang role kasi di niya matanggap ng sobra ang kanyang lilipatang katawan at nasabi pa nga niya talaga bang mabubuhay pa ako ng ganyang katagal. Sa 5 araw nga hirap na akong mabuhay sa dati kong mundo dito pak ay aabot ng 500 years. Mas dagdagan pa nga ang inis ng ating bida sa sinabi ng system na paalala sa kanya na dito sa mundong lilipatan niya ay punong-puno ng halimaw at ang mga tao ay kinakain ng mga ito, kaya naman kailangan mong tumakbo kapag nakasalubong nito. Ngunit natigilan nga ang ating bida nang muling naisip nito na siguro meron namang special ability yung taong lilipatan niya kaya naman dali-dali niyang tinanong ito sa system. Kaya naman dinig ito ng system at biglang sinabi ng system special skill downloading. Kaya naman tutok na tutok ang ating bida sa mga nakikita niya na di ito makapakali kung anong lalabas sa kanyang special skill. Nag-pop up na nga sa system ang kanyang special skill biglang meron naman malakas na sigaw ang dumadagundong. Para bang mabubuang ang ating bida saknayang nalaman na pasigaw nga na lang ito ng blind. Bigla na nga nag-resume ang kapaligiran at lumiwanag ito na parang napunta na nga siya sa mundo na pinag-transference kanya ng system. At pinakita na nga ang ating bida sa katauhan ni Zuzuan at inisip niya peren nga ang kanyang special ability na blind, literal nga itong blind dahil hindi niya nakikita ang paligid niya. Nagpatuloy nga sa paglalakad ang ating bida ngunit hirap nga ito dahil nga sa kanyang kapansanan hindi special ability disability pala. Pinakita na nga ang buong itsura ng ating bida at dito nga talagang mako-compare natin na nakamax nga ang appearance niya dahil di naman natin maitatanggi na napakagandang lalaki ito. At inisip nga ng ating bida na pinag-try-tripan lang siya ng system. Kaya naman ano-ano na naman ang kanyang pinag-iisip at pumapasok sa kanyang utak na baka daw pinag-try-tripan siya at sinusubukan lang ang kanyang pasensya. Kaya naman lakas loob at napasigaw nga ito na di daw siya magpapatalo sa ginagawa sa kanya ng system at ipapakita nga daw ng ating bida na gaano siya katatag. Lumipas na nga ang ilang oras pagkatapos ng sigaw ng ating bida. Pinakita pa nga dito sa eksena na may ibon na nakapaswit sa kanyang kasintahan at bigla na lang. Nagulat mga ito dahil may sumigaw. Pinakita na nga ang ating bida sa eksenang nakahadusay na may malaking bukol at pagod na sobrang galit na galit nga ito sa mga nangyayari kasi sobrang gutom na nga rin ito. Dahil sobrang hirap na nga siyang maglakad dahil wala pa nga itong makita. At habang pinipilit ng ating bida na tumayo ay bigla niyang nookan ng isang patpat at nagtaka at napaisip. Bumangon na nga ang ating bida at ginamit niya ang patpat na kanyang napulot at nasabi niya grabe napaka-useful nga ng ganito kahit mabagal okay lang. Lumipas pa nga ang ilang oras hirap na nga din ang ating bida sa kaniyang kasuutan nito pa nga ang isa niyang nirereklamo dahil napapatid siya nito at mapapansin natin na paubos na din talaga ang kanyang stamina sa kanyang kakalakad. Hanggang sa may naamoy siyang kakaibang bagay na mukhang masarap at sinundan nga niya ito. Di nga siya nagkamali at ito nga ang kanyang naaamoy na nasabi niya na mukhang masarap.
Dali-dali nga niya itong sinubo ngunit sa kanyang pagsubo nasuka na lang din siya at di niya makain dahil ang sagwa daw ng lasa nito habang humingi nga siya ng saklolo sa kanyang magulang na iligtas nga daw ang ating bida. Bigla naman may malakas na namang kalabog ang dumagundong. Ito pala ang ating bida na naumpog sa nakausling sanga ng puno sa kanyang harapan, di nga niya ito napansin kasi di naman ito saklaw ng stick na kanyang hawak-hawak. Galit na naman ang ating bida at sinasabing hanggang kailan pa kaya na ganito kanina pa siya lakad ng lakad. Kaya naman sa sobrang galit niya yung stick na walang kamalay-malay ay binali nga ito at napakawalang kwenta nga daw ng ating bida. Bigla nga din dumagundong ang kalangitan at nagbabadyang bubuhos ang napakalaki at malakas na ulan. Di na nga nagtagal at binuhos na nga ng kalangitan ang malakas na ulan at di na nga nakasilong ang ating bida dahil hirap nga ito kaya di na din nakakita ito ng kanyang sisilungan na bakas naman sa kanyang mukha na ang lubos nitong kalungkutan sa mga nangyayari. Nasabi na lang ng ating bida sa kanang sarili na may kalungkutan na nadarama, lumakas pa daw ang ulan pero kailangan itong magpatuloy wala naman na itong magagawa, sa katulad niyang na-train sa pagiging office worker mahirap din naman ang dinadanas niya doon pero kinakaya niya, ulan lang ito. At pinakita nga ulit ang tagpo na tungkol sa board game na magsisimula na nga ang isang laro sabi ng isang boses ng isang karakter na nagpakita ng unang senaryo bago napadpad ang ating bida sa bagong mundo. Bigla naman napahinto ang ating bida at nagulat sa kanyang nakita. Nagulat nga ang ating bida sa kanyang nakikita dahil bakit ang system ay nakikita niya ngunit ang sa paligid na daw wala pa rin siyang nakikita. Napakatagal pa nga ng paghihirap niya at nasabi din niya system warning ano na naman ba ito pahabol na nasabi ng ating bida. Pinakita pa nga ng system na may paparating ng halimaw sa kaniyang lokasyon. Kaya naman bigla itong nag-carry pa ng paglalakad kahit hirap na hirap ito na batid natin na lubos itong nangangatag dahil ito na nga yung kanyang kinakatakutan na mangyari dahil wala man lang siyang lakas para harapin ito kundi ang magagawa niya ay tumakas at hindi ito mamatay. Wala ngang tigil kaka-warning ang system dahil sa papunta sa kanyang lokasyon na sobrang bilis nga nito at sobrang malapit na sa kanya. Pinakita na nga sa eksena ang nanlilisik na mga mata ng halimaw na tila nakita na ang ating bida na gusto na itong sakmalin. Nagpunta na nga ang eksena sa bundok ng Huagoshan at biglang may kumalabog na maririnig na parang may nahulog. Ito pala ang nabasag na narinig natin isang base at meron tayong makikitang isang nilalang na parang ito ang nakahulog at nakabasag ng base. Pinakita na nga sa eksena kung sino yung nilalang na may nabasag na base sa kanyang tagiliran na mukhang may kinakausap itong nilalang dahil sinasambit niya na mukhang eren itong binabati na may kalungkutan sa kanyang pagmumukha nga ng nilalang na ito. Mukhang di maganda ang itong araw ngayon meron bang bumabagabag sa inyo? Ito pa lang ang kinakausap ng nilalang kanina na may mabalahibong katawan at mahabang buhok, ito pala ay kanilang hari ang Monkey King. At nagsalita na nga rin itong tinuturing nilang hari ng mga unggoy at nasabi nga niya, paano ako magiging masaya? Totoo bang patay na ang matandang yun? Na may panginginig sa galit dahil sa mga nalaman niya. Nasabi nga niya ito sa kanyang kausap. Nasabi na lang ng mabalahibong nilalang mahal na hari, huwag po kayong mabagabag bakit naman po kayo dapat mag-alala sa mga bagay po na ganito nga ng mabalahibong nilalang na nakaluhod sa paanan ng hari ng mga unggoy. Dagdag pa ngang sinabi nito, matagal na po tayong nabubuhay dito sa bundok ng Huagoshan na masaya at normal lang naman pong dumating sa punto na pumanaw tayo at lumisan dito sa mundong ibabaw ng mabalahibong nilalang. Galit nga ang hari, sa mga nangyayari at nasabi nga nito na kasabay ng pagkapokpok niya ng kamay niya sa kanyang trono, bakit kailangan mamatay sila ng ganito? Bigla naman sumagot ang nilalang na may mabalahibong katawan, at nasabi nga nito sa heaven and the earth meron pong nilalang kayang-kaya mag-control about sa life and death, at dagdag pa niya, yung isa ay para sa Buddha pangalawa para sa immortals at pangatlo sa mga divine beings, ito nga ang mga paliwanag ng mabalahibong nilalang sa kanyang hari. Nasabi nga niya totoo ba yung mga sinasabi mo nga ng hari sa nilalang na mabalahibo. Kaya naman tumayo na nga ang hari at interesado sa kanyang naririnig at gusto na niyang umalis at magpunta sa tinutukoy ng kanyang alagad. Tuwang-tuwa nga ang hari at nasabi nga nito na bukas din kailangan kong mag-cultivate hanggang maging immortal tama ba? Tanong niya sa kanyang alagad. Lumipas na nga ang isang araw na may magandang pagsikat ng araw at may kalmadong panahon. Pumunta na nga ang eksena sa pag-alis ng hari na desidido siyang malaman ang kasagutan ng gusto niyang mangyari kaya gumawa ito ng bolsa para maglakbay at lumakas ito.
At nag-iiyakan na nga ang mga nilalang sa isla at wala naman silang magawa dahil desidido na ang kanilang hari na umalis para lumalakas at nasabi na lang nila na mag-iingat po kayo Palage, mahal na hari na may kalungkutan. Nagpaalam na nga ang hari at sinabi niyang huwag kayong mag-alala, babalik agad ako kaya mag-iingat din kayo. Nasabi nga niya ito na may ngiti sa kanyang mga labi pero sa selubing niya kailangan niyang lumakas para mas maprotektahan niya ang mga nasasakupan niya. Pinakita na nga ang malalakas ng kidlat at sobrang ugong dahil sa mga malalakas din na kulog at mga hangin, at mababatid natin na sobrang lakas din ng ulan. Lumipas na nga ilang taon at di na din kinayanan ng sinasakyan ng hari dahil sa malakas na bagyo at napadpad nga ito sa isang isla. Naglalakad-lakad na nga ang hari sa dalampasigan na pagod sa mga nangyari sa kanya. Napahawak na nga ito sa isa bato na tila patutambo na ito sa sobrang pagod. Ngunit pinipigilan niya na sinasabi niya sa kanyang sarili kailangan niyang makahanap ng masisilungan. At nasabi na nga rin niya sa eksenang ito na, matagal-tagal na din kailangan kong lamkas at makabalik agad. At napaupo na nga ito sa isang tabi, na nagkaroon na siya ng pagdududa sa kanyang ginagawa dahil sinasabi nga niya na hanggang kailan pa ba ako maglalakbay, dami kunan din natutunan ngunit alam ko sa sarili ko na di ko pa nakukuha ang gusto ko. Kaya di ako agad makakabalik dahil di ko kayang makita ang mga kasama ko na nadismaya sa mga ginagawa ko at di pa ako ganong kalakas para maipakita ko sa kanila at maituro ko din ang mga nalalaman ko. Ika nga ng hari ng mga unggoy sa kanyang sarili habang nababasa siya ng ulan. At pahabol pa nga niya sa kanyang sarili na totoo ba kayang may malalakas ng individual sa mundo na narating ang pagiging immortal at isang god? O nangangarap lang din ako na makatagpo ng ganito at makakaya ka bang makapunta sa kanilang level? Ika nga ng hari ng mga unggoy. At nasabi na nga niya ulit na may panginginig sa kanyang kamay na meron din pagdududa sa kanyang sarili na kailan ka bang bumalik na wala man lang magandang resulta ang mapapakita ko. At bigla ngang kumidlat at kumulog ng malakas, at para bang may isang malakas na presensya na bumabalot sa isla. At ito nga ay naramdaman ng hari ng mga unggoy kaya naman pinapakiramdaman niya saan ito nagmamula. At dali-dali naman itong hinanap ang lokasayon ng kanyang na-detect na individual. At patuloy nga niyang sinasbi ano kaya itong nararamdaman ko, ano bang klaseng halimaw ito, isa ba itong demonyo o ano? Ika nga ng hari ng mga unggoy at ng paghawi niya sa isang halaman at laking ulat nga niya. Laking ugalat nga niya sa kanyang mga nakikita at nasabi na lang niya ano te ito be isang, di na nga niya natuloy ang kanyang sasabihin dahil pinakita na nga ang tagpo ng ating bida na basang-basa ito sa ulan na natayo peren. At di nga tayo nagkamali dahil ang nakita ng hari ng mga demonyo ay ang ating bida na nakatayo sa ulanan, at nasasabi nga ng hari ng mga unggoy na, sa unang kita ko ay para siyang tao pero iba yung nararamdaman ko na tila parang isang Diyos na nakatayo sa aking harapan dahil di ko mapaliwanag ng maayos ang nararamdaman ko dahil iba yung kanyang presenya. Ika nga ng hari ng unggoy sa ating bida. Dagdag pa nga ng hari ng mga unggoy, na tila naa-amazed sa kanyang nakikita sa ating bida sa kanyang tindig at presenya. At nang natatanto ng hari ng mga unggoy na tila ang sarap sa presenya ng ating bida dahil hindi pa ito nakakalapit ng lubusan, iba yung pakiramdam niya, na tila nagiginig ang buong katawan niya sa presenya ng ating bida. At dama ko na din sa eksena sa ating bida na sinasabi niya sa kanyang sarili na mamatay na ko dahil pinakita na nga ng system sa kanya na nasa gilid lang yung nadedetect nito, na sobrang kabado na nga nag-ating bida. At pinakita na nga dito na kaya pala hindi na ito umalis sa kanyang kinatatayuan dahil tanggap na daw niya na mamatay siya ulit. Bigla ngang napatawa na lang ng malakas ang ating bida na may pag-aalala sa kanyang sarili na tila hanggang dito na lang siya at nabuhay nga siyang muli ngunit panandalian lang. At gulat nga ang hari ng mga unggoy sa kanyang nasasaksihan, nasabi pa nga niya sa kanyang sarili, teka nakita ba niya ako, alam ba niya na nandito lang ako sa paligid, ano nang gagawin ko, mamatay na ba ako? Ika ng hari ng mga unggoy na gulat sa mga nakikita nito sa ating bida. Patuloy nga sa pagtawa ang ating bida at tinawanan na lang niya din ang sistema, ika niya sa sarili na binuhay nga muli ako pero tingnan mo anong kalagayan ko ngayon, wala akong kakayahan kahit ipagtanggol ang akin sarili sa ulan. Ngayon pa kaya na may halimaw sa akin paligid, ika ng bida sa sarili at sa sistema. Takang-taka pera ng hari ng mga unggoy sa kanyang nasasaksihan sa ating bida na tila pati siya ay nakakaramdam na ng pagkitakot at di niya din mag-alaw ang kanyang katawan.
Takot nga ito at di niya alam ano nang gagawin niya dahil bakit pada niya pinuntahan ang ating bida naging curious lang naman daw siya sa nararamdaman niyang presenya kanina nang biglang. Tumingin ang ating bida sa locus sayon ng hari ng mga unggoy na tila malamig ang kanyang pagkititig dito. At yun na nga sobrang takot na nga ng hari ng mga unggoy na sinabi. Di nga nagkamali ang hari ng mga unggoy na alam ng ating bida ang locus sayon niya dahil nga sa sistema. At sinabi nga ng ating bida sa kanya, "Hoy, mali mo, pakita mo ang sarili mo na makikita naman natin na tila ang ibang-iba ang posture ng ating bida at may nilalabas itong nakakatakoy na aura na tila papatayin niya kung sino man ang lumabas." Salita ulit ang ating bida na may nakakatakot na presensya. "Hoy halimaw, di ka ba magpapakita talaga?" Ika ng ating bida sa hari ng mga unggoy. Muling kinausap nga ang hari ng mga unggoy ngunit di nga ito makapagsalita kahit gustuhin niya dahil takot na takot ito kung anong mangyayari at nasasabi na lang na katapusan na niya, ika nito. Di na nga niya nakayanan ng pressure na nilalabas ng ating bida at hirap na nga ang hari ng mga unggoy at sinasabi na lang niya sa kanyang sarili na din ako makakauva hanggang dito na lang ako. At dagdag pa niya sa kanyang sarili, "Pasensya na kayo, di na makakabalik ang hari ninyo," at ang kanyang sinasabihan ang mga kasamahan niya na naiwan sa isla. At sabi pa niya, "Di ko in-expect na ganito ang mangyayari sa kanya." Nasabi nga talaga niya na the more na malapit ako sa kanya nararamdaman ko na isa talaga siyang Diyos, kaya kahit na anong gawin ko ngayon di na ako makakatakas at isang salita niya lang parang sisibog na ang katawan ko sa sobrang takot at lakas ng pressure ika ng hari ng mga unggoy. At nasabi na lang din niya na wala na akong magagawa pa kundi lumabas at magpakilala at humingi ng tawad anumang mangyari tatanggapin ko ng buo. Ito na nga sinabi ng hari ng mga unggoy na sobrang natatakot sa ating bida. Pumunta na nga tayo sa eksena na parang may isang kamakalabog na drum na palakas ng palakas. At sa ating bida pala nang gagaling ang tunog na yon, na tila sisabog na din ang kanyang dibdib sa sobrang takot dahil tunog ng tunog din ang sistema na nasa panganib nga siya pero di niya alam at hari ng mga unggoy ang sobrang natatakot sa ating bida. At nasabi na nga ng ating bida, "Kung susuko ba ko ngayon papatawarin ba niya ko at hahayaan akong mabuhay, kaya gusto ko itong subukan." Di rin alam ng ating bida na parehas sila ng inisip ng hari ng mga unggoy kaya naman sabi pa niya wala na akong magagawa kundi subukan ko na. At takot na nga ang hari ng mga unggoy dahil nasabi niya nakupo gumagalaw na ang kamay niya eto na mamatay na ko. At dagdag pa niya uunahan ko na siya magpapakita na ko at hihingiin ko na buhayin pa niya ko ika ng hari ng unggoy. Unting-unti na ngang naglalakad ang hari ng mga unggoy papunta sa ating bida at mapapansin nga din natin na parehas silang takot at sobrang panginginig ang kanilang mga katawan. Nasabi din ng ating bida, "Ano ba taano nang pwede kong sabihin na putol na ata ang dila ko ika ng ating bida?" Sa kanyang sarili. At pahabol pa nga niyang sinabi sa kanyang sarili na bubuhayin ba niya ko at parehas nga silang nag-iisip ng ganon. At ganun na nga ang nangyari, lumingon na nga ito sa direksyon ng hari ng mga unggoy na may malamig na titig pero syempre sa kanyang loobin ay mamatay na siya. At bigla namang huminto ang ulan sakto nga nang nakaharap ang ating bida sa hari ng mga unggoy. Nasilaw nga ang hari ng mga unggoy dahil sumakto ang liwanag sa kanyang pagmumukha at napapikit ito at minulat niya ang kanyang isang mata dahil nasisilaw ito sa liwanag at nang pagkamulat ng kanyang isang mata ay gulat nga ito. At nang humarap ang ating bida sa hari ng mga unggoy ay saktong-sakto nga ang pagtatagpo ng kanyang mga kamay at liwanag ng araw sa kalangitan at nagmukha talaga itong isang Diyos at sabay nagsalita ulit ang ating bida na may malamig na boses, sabi nga niya, "Halimaw." At pagkasabi niya nga ito habang nakataas ang kanyang kamay, dagdag pa niya ay, "Halimaw, maaari bang?" Hindi na nga natuloy ang kanyang sasabihin dahil may narinig siyang boses na tila may panginginig at isang kalabog. Kaya naman pala hindi na nakapagsalita ang ating bida dahil naunahan na ito ng hari ng mga unggoy na sinabi nga nito na biglang lumuhod at sabi nga, "Panginoon, parang awa muna." Gulat na gulat nga ang riksya ng ating bida sa mga nangyayari, di na nga din ito nakapagsasalita dahil sobrang nashock ito sa ginagawa ng hari ng mga unggoy. Hindi nga lang ito lumuhod kundi nagbaw pa nga ito nang nakasabsab ang kanyang pagmumukha sa lupa habang sinasabi sa ating bida ang mga katagang, "Panginoon, patawarin niyo po ko sa akin pahangasan at lubusan po talaga kong nagsisisi sa pag-istirbo ko sa inyo, pero maaari niyo bang buhayin ako at gawin na lamang ninyong alakad? Gagawin ko po ang lahat para di po kayo mabaygo sa akin." Sinabi nga ng hari ng mga unggoy ito na may pagkatakot at buong pusong humihingi ng kapatawaran at tanggapin nga ito bilang isang disipolo.
Dagdag pa nga ng hari ng mga unggoy na, naglakbay pa po ko aking Panginoon mula sa malayong lupain at naninirahan po ako at aking mga nasasakupan sa bundok ng Huagoshan, naglalakbay po ko para kapag tagpo ng makakatulong sakin para ako'y lumakas at marating po ang pagiging immortal cultivator. Huwag sanang sumama ang inyong loob sa akin at patayin ako. Kung gayon man hinihiling ko po na kayo na po bahala sa mga nasasakupan ko kapag nawala na po ko, ika nga ng hari ng mga unggoy na sobrang pagpapakumbaba ang kanyang pinapakita sa ating bida. At sabi pa nga din niya handa din po ko lumuhad dito kahit gaano katagal tanggapin nyo nga lang po ko bilang disipolo o kaya patawarin ang akin buhay, nasabi nga ito ng hari ng mga unggoy na sobrang natatakot talaga sa ating bida. At pinakita na nga ang tagpo na sobrang papakumbaba na nga ang pinapakita ng hari ng mga unggoy sa ating bida at di na nga lang nakakapagsalita ang ating bida dahil gulat na gulat nga ito sa mga naririnig at nangyayari sa kasalukuyan. At nasabi nga ng ating bida sa kanyang sarili na bakit nagyayari di ko maintindihan di ba ako yung hihingi na kapatawaran sa akin buhay pero bakit ganito ang nangyayari ika ng ating bida sa kanyang sarili na di pera nito naniniwala sa mga pangyayari na ginawa ng hari ng mga unggoy. At nasabi pa nga niya ano ba talaga ito di ba nga ako yung hihingi ng tawad pero bakit ngayon baliktad na at ang malala pa gusto niyang maging didipolo ko siya ano ba talaga ang nangyayari gulong-gulo nga ang isip ng ating bida at di talaga NY akalain na magiging ganito ang tagpo nila. At napamuntong na lang ng hiniga ang ating bida at abang na abang naman ang hari ng mga unggoy sa sasabihin ng ating bida. Di pa nga nakakapagsalita ang ating bida bigla naman nagsalita ulit ang hari ng mga unggoy na sinabi pa nga nito. Matagal na po kong nabubuhay at matagal ko na pong inaasam-asam ang magkaroon ng pawang sa kahit sino lalo na po ngayon gusto ko pong lumakas para makatulong po ako sa akin na sasakupan ika nga ng hari ng mga unggoy sa ating bida na kinukumbinsi ng puspusan ang ating bida. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na kung i-reject ko ba siya kakainin ba niya ko ano nang gagawin natatakot nga din ito sa mga mangyayari. Dagdag pa ng ating bida ano naman ang may tutulong ko sa kanya ano bayan de ko na alam gagawin ko ika ng ating bida sa kanyang sarili. Nasabi na nga din ng ating bida na ano ba naman ito pag di ko ba siya tuturuan mamatay kaya ako pero pag tinuturuan ko ba siya mamatay din ba ko ano ba yan di ko na alam gagawin ko. Ika nga ng ating bida na sobrang nag-iisip dahil nga ano nga daw ang kanyang maituturo. Pero kailangan ka bang subukan ano bang dapat ikatakot ko di ba wala pang ang nangyayaring masama. Dagdag ng ating bida sa kanyang sarili na may positibong pag-iisip at handa na nga ito magsalita. Di hangga nakakapagsalita ulit ang ating bida bigla naman muli nagsalita ang hari ng mga unggoy at nasabi ano po Panginoon ko tanggap na po ba ako bilang disipolo nyo? Ika ng hari ng mga unggoy sa ating bida. At bigla naman nagposturang kakaiba ang ating bida at nasabi niya na lang sa kanyang sarili na katulad ng napapanood ko kay Logan Cole ang gayahin ng mga tindig ng mga isa immortal o isang god para maniwala talaga ito sa akin. Ika nga ng ating bida sa kanyang sarili na gusto niyang magpanggap pero lingid sa kanyang kaalaman na iba ang nararamdaman ng hari ng mga unggoy sa ating bida. Dito na nga nagsalita ang ating bida at nasabi niya na nga sa hari ng mga unggoy na, di naman ako naghahanap ng disipolo ngunit itong pagkikita natin alam kong ito ay nakatadhana ika ng ating bida sa hari ng mga unggoy, pahabol pa niya, kung sincere ka naman at buong puso ano pa ba ang magagawa ko kundi tanggapon ka. Nasabi nga din ito ng ating bida, ngunit sa kanyang saloloobin ay ano bang pwedeng ituro ko dito. At pinakita na nga ang tagpo na nakaluhod pera ng hari ng mga unggoy at natutuwa nga ito sa kanyang naririnig at nagbow na nga din ng ating bida sabi nga niya, Heaven and the earth ay aking saksi na tinatanggap kita bilang aking disipolo. Ito nga ang nasabi ng ating bida. Energetic ngang sumagot ang hari ng mga unggoy na opo Panginoon ko day ko po kayo bibigwin sobrang nagpapasalamat ako ng sobra sambit ng hari NGM ga unggoy sa ating bida. At patuloy na itong nagbow din sa ating bida at nasabi din niya na gagawin ko po ang lahat at desidido po akong mag-focus lang sa aking pag-aaral at sisikapin kong dapo ko makaabala po sa iyo. Ika ng hari ng mga unggoy sa ating bida. Nasabi na lang ng ating bida sa hari ng mga unggoy na tutal wala ka ng magulang siguro naman meron kang pangalan na pwede kong itawag sa iyo ika ng ating bida sa hari ng mga unggoy. At umagat na lang nga ito na yes Panginoon wala po kong magulang pero meron naman pong tawag sa akin unggoy o ano pong gusto nyong ay tawag po sa akin kayo na po ang bahala Panginoon ko ika ng hari ng mga unggoy sa ating bida. Kaya naman nagsalita ang ating bida sa hari ng mga unggoy na sabi nga ng ating bida na tutal isa kang demon monkey pwede kong itawag sa'yo ganito na lang ikaw si Xiao San,
at ang ibig sabihin ng Xiao ay maliit. At sinubsab nga ng hari ng unggoy pa ang kanyang pagmumukha sa lapag at lubusan itong nagpasalamat. Maraming salamat Panginoon ko, di lang po niyo ko niligtas sa kamatayan, tinanggap pa ninyo ko bilang disipolo niyo at anggon binigyan niyo pa po ko ng isang magandang pangalan, ika ng hari ng mga unggoy, at siya na ngayon si Xiao San. At nasabi na nga ng ating bida kay Xiao San, isa kang halimaw pero ang pagiging magalang, meron kang knowledge pagdating sa mga ganito, ika ng ating bida, at dagdag pa niya, tumayo ka na dyan, dahil ko naman kailangan ng sobrang formalities. Ika ng ating bida kay Xiao San na hari ng mga unggoy. Di naman nakapagsalita si Xiao San dahil sobra na siyang naa-amazed sa ating bida dahil sinasabi ni Xiao San sa kanyang sarili bawat bitaw niya ng mga salita, ramdam na ramdam ko na totoong isa siyang Diyos, ika nga ni Xiao San habang tuwang-tuwa na makikita sa kanyang pagmumukha. Tumaas naman ang sobra ang confidence ni Xiao San at proud na sinasabi na sa wakas magiging immortal na din ako, dahil ko sasayangin ang pagkakataon na binibigay ng aking Panginoon, ika ni Xiao San sa kanyang sarili na manghang-mangha sa ating bida. Nasabi nga bigla ni Xiao San sa ating bida, Panginoon, handa na po akong mag-training para maging immortal, at makikita naman natin ang ating bida na naiipit sa sitwasyon na di niya alam ang isasagot dahil nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na, grabe naman, ano ba tong ginagawa ko, na bigla lang naman ako sa mga pangyayari ngayon, ano bang maituturo ko sa unggoy na to, ika ng ating bida sa kanyang sarili na luhang-luha na nga. Naging seryoso nga ang tagpo dito dahil nasabi na lang ng ating bida, Xiao San, makinig ka ng mabuti sa mga sasabihin ko, ito ang unang lesson na dapat mong malaman, at titig na titig at tutok na tutok si Xiao San sa ating bida na excited na nga itong marinig kung ano man ito. Nasabi nga ng ating bida kay Xiao San na ang unang cultivation na gagawin mo ay tungkol sa iyong katawan, ika ng ating bida kay Xiao San. Bigla naman nagbaw muli si Xiao San at sobrang sumang ayon sa sinasabi ng ating bida na walang halong pagdududa. Nagpunta na nga ang tagpo sa Fangcon Mountain, at makikita naman natin na sobrang matarik at kalmado ng kapaligiran. At nasa eksena na nga ng isang individual na tila bang mayroon itong ginuguhit o sinusulat sa isang lamesa, di nga niya ito matuloy-tuloy dahil sa lalim ng kanyang iniisip, di pa nga pinapakita ang isa na naman bagong nilalang sa eksena na tila bigmay tumatawag sa kanya na sinasabi Master Ancestor, ika ng boses na tumatawag sa isang matandang mayroon mahabang balbas. At bigla naman ang ini-reveal kung anong pinapakita kanina na hindi buong ang kanyang identification, at meron nga sa kanyang tumatawag. Bigla naman nagsalita ito, Master Ancestor, may ire-report po ako sa inyo, ika ng lalaking nagre-report sa kanyang master, at nasabi nga nito sa oras na ito ang isang unggoy ay nakaluhod sa mountain gate, at desididong maghintay na para matututo ito ng about sa Dao. Gulat na gulat nga ito sa kanyang naririnig sa nag-uulat dahil, ang takapera nito sa mga nalalaman niyang anunsyo ngayon. At nang lambas na nga ito sa kanyang silid para asikasuhin ang binalita, sa kanya na mayroon pagmamadali. At nasabi pa nga nito sa kanyang sarili, sakto ang aking kalkula, alam na alam kong mangyayari pero parang napakabilis naman yata, ika ng matandang mayroong mahabang balbas. At napunta na nga ang eksena sa paanan ng kanilang tinutuluyan at nandun nga ang individual na tinutukoy sa balita at nasabi na lang nito na Master Ancestor, bitang paggalang ng nilalang na nakaluhod sa harapan ng pasukan ng tinitirahan ng tinatawag niyang Master Ancestor. At di na nga nagtagal pinakilala na nga ang isang bagong karakter dito sa kwento, ito nga daw si Makak, ang 6 years. At ito nga din ang kanyang sinabi niya sa tinatawag niyang Master Ancestor. At dagdag pa niyang Master Ancestor, nandito din po ko upang mas matuto pa sa inyong nalalaman sa Dao para ako po'y lumakas nawa mapansinaya po ako, ika ng nilalang sa tinatawag niyang Master Ancestor. At napasigaw na nga itong nagsalita muli na nawa Master Ancestor ay matanggap niyo po ko, ika nito, at nasabi na lang ng tinatawag niyang Master Ancestor na ano ba yan, pero isa ka pa rin unggoy sa paningin ko, ika nito. Di pa nga ito nagbibigay ng sagot sa sinabi ng nilalang na nakikiusap na tulungan niya na para lumakas at matutunan ang Dao dahil inaalisa pa niya ang pangyaari at nasabi pa niya sa kanyang sarili na, ito ba yung unggoy na sinasabi sa prophecy, pero nakakapagtaka lang parang may mali, ika ng lalaking tinatawag na Master Ancestor sa kanyang sarili. At nasabi pa nga niya ulit sa kanyang sarili na ano ba to, dahil ko makalkula ang nangyayari, ano ba tong nangyayari talaga, ika ng tinatawag na Master Ancestor. Dagdag pa niya, nakakatakot ang individual na to, para bang isa itong Diyos, pag nagkamali ako baka ako naman ang mabura dito sa mundo, ika ng tinatawag na Master Ancestor sa kanyang sarili na takang-taka.
Pumunta na nga ang eksena sa kalmadong panahon at sumisimi nga ang malakas pero masarap na hangin sa pakiramdam at meron nang biglang sumigaw sa tuwa. Nanggagaling pala ang pagsigaw kay Xiao Sun, at umiinat nga ito na tuwang-tuwa sa mga narinig niya sa kanyang bagong Panginoon, ito ang ating bida. At nagsalita nga ito na tuwang-tuwa, sabi nga ni Xiao Sun na handa na po ako Panginoon ko, tapos na po kong mag-warm up, ika nito sa ating bida. Pagkatapos ng magsalita si Xiao Sun, bigla naman humakbang ang ating bida, tila may pupuntahan ito. Gulat na gulat nga si Xiao Sun habang minamasdan ng ating bida dahil meron na siyang nararamdaman na isang maligamgam na aura. Nasasabi na lang ni Xiao Sun sa kanyang sarili na wow, grabe, napakalakas talaga ang aking Panginoon, ano kaya ito, ika ni Xiao Sun. At dagdag pa nga ni Xiao Sun sa kanyang sarili na, naging inig ang katawan ko habang naglalakad at malapit ako sa aking Panginoon. Ganito ba talaga ang isang Diyos? Di kinakaya ng aking katawan ang paglapit ko sa kanya, makakatagal pa kaya ko, ika ni Xiao Sun. At takot na si Xiao Sun dahil may naririnig ito ng kakaibang tunog na napapaiyak nga ito sa takot. Yung naririnig ni Xiao Sun na nakaaktakot na tunog, ito pala ay nanggagaling sa tiyan ng ating bida at tumutunog nga ito dahil gutom na nga ito. At sabi nga ng ating bida, nahihirapan na akong maglakad, tatamban ako kahit pagtayo, hirap na ko kahapon pa ako di kumakain, sabi nga ng ating bida. May naisip nga bigla ang ating bida kaya naman nagsalita nga ito, nasabi nga niya, Xiao Sun, may sasabihin ako, kaya naman kailangan mong makinig, at focus nga sa mga pangyayari si Xiao Sun, na handang-handang gawin agad ang mga sasabihin ng ating bida. Nagsalita na nga ang ating bida, sabi na nga niya kay Xiao Sun, ang power ng Taoist na magic ay sobrang lakas na method at ang cultivation nito ay sobrang dali lang, at dagdag pa niyang kahit sinong Diyos at immortal ay walang exception ang natititi, dapat may malakas na katawan at ito nga ay magiging walang kapantay na lakas sa araw-araw. Bigla naman di maintindihan ni Xiao Sun ang mga naririnig niya sa ating bida, litong-lito nga ito at nagsalita pa nga, Panginoon, ano po ba ang kinalaman sa pagiging immortal sa ating katawan, ika ni Xiao Sun sa ating bida. Nagsalita pa nga ang atiyang bida na sabi pa nga niya kay Xiao Sun, kapag mas healthier ang katawan mo, mas hahaba din ang iyong buhay. Ito ay malaking pakinabang sa atin, ika ng ating bida kay Xiao Sun. At dagdag pa nga ating bida kay Xiao Sun, ang mga tao demonyo o immortal ay di magiging malakas kapag hindi mo ito napalakas, ikaw parent ay mahina at hindi mo makokem para ang iyong katawan sa isang celestial beings. Di nga maabsorb ni Xiao Sun ng maayos ang mga sinasabi ng ating bida. Nasabi na lang nito, ang pagpapalakas lang ng katawan ay kayang i-surpass ang kahit sino, pero panong nangyari yun, nalilito ako. At dagdag pa niya, pero may mga limits sa mga ito, pwedeng mamatay kasi di ba normal limits ay may kahulugan na sa life and death lang, paano gulong-gulo parent nga si Xiao Sun sa mga naririnig nito. Nasabi pa nga ng ating bida kay Xiao Sun, naturally ang pagiging eternal immortal, mabubuhay ka ng matagal as long ang heavens at earth ay sumasaang-ayon sa katawan mo, at itong pantang ito, ang magiging immortality ay pangalawa lamang at makukuha mo na ang kahit ano, kahit pa ang mga bituin sa kalangitan at balikter ng mundo o ano pa sa isang hingahan mo lang. Wala nang ang ibang naiisip ang ating bida kundi sabihin ito dahil gutom na nga ito, at nasabi niya lang tabase sa mga nabasa nga niya sa mga web novel at napapanood nito. At napabuntong na nga ng hiniga ang ating bida at nabanggit pa nga nito na hanggang ngayon parent nga di mo parent ako maunawaan, at nasabi pa nga ng ating bida kay Xiao Sun na ito ang pinakamahalaga kaya unawain mo ito'y napakasimple lamang, ika ng ating bida kay Xiao Sun na hirap paring unawain ang kanyang naririnig at nakatulala na lang ito sa ating bida. At nagsalita naman na agad si Xiao Sun pagkatapos magsalita ang ating bida na sabi nga ito, maramang salamat Panginoon ko. Hanggang nandyan po ang inyong guidance, da po ko maliligaw ng landas, napakaswerte ko pong nandyan kayo, dahil ko po sasayangin ang pagkakataon na binibigay nyo. Sambit nga ni Xiao Sun sa ating bida. Napangiti na nga lang ang ating bida sa mga sinasabi ni Xiao Sun, at nasabi buti na lang din sayang ang effort ko na ginagawa mga ito, ika ng ating bida sa kanyang sarili. Lumipas na nga ang ilang araw at makikita natin ang isang matinding sikat na araw at tila meron tayong mapapansing boses na ay hirap na hirap ito. At mapapansin natin sa tagpo nato na tila hirap na hirap ang isang individual sa paglalakad pa lang ito dahil nagkakaroon ng pagbasag sa mga lupa habang ito ay naglalakas. Ito pala si Xiao Sun na bitbit ang isang napakalaking bato sa kanyang likuran na makikita naman natin na hirap ito at talagang sinusunod niya ang sinabi ng ating bida na kailangan na lumakas ang ating mga katawan. Dagdag pa nga ni Xiao Sun na grabe dai ko na kaya pang matagalan ng mga ito, hirap na ko.
na may malalim na paghinga at makikita nga naman natin na todong hirap na nga ang mababatid sa kanyang pagmumukha na sabi na lang ni Xiao San na makakaya ko ito pero ngayon kahit isang paghakbang hirap na kuday ko na yata maramdaman ang mga paa ko ano ba yan, babagsak na yata ako. Pero dagdag pa nga ito, kailangan kong lumakas di lang ito para sa akin, ganito. At napasabi na nga sa sarili ulit si Xiao San na ano na yung ginawa ko kanina ilang set ba ng pag-ikot ang gagawin ko sa isang araw patay tayo niya nakalimutan ko nang magbilang ayaw ko nang ulitin pa sa simula mamamatay na ko sa bigat ng dinadala ko. Kailangan ko na bang ay hinto muna itong pagbubuhat ko sa malaking bato na to ni Xiao San sa kanyang sarili. Bigla naman sa kasalukuyang handa na siyang sumuko may naalala siyang sinabi ng ating bida kay Xiao San ito nga ang kahit anong lakas mo di pa rin makukumapara ang sarili mo sa isang celestial mahina kap-aring nilalang at gulat na gulat nga ito kung kailan ito sisuko na doon pa niya ito naalala. Kaya naman imbes na huminto ito biglang sinabi ni Xiao San sa kanyang sarili na Ama Panginoon ko kapag hindi ko pinahusayan pa ang aking kasanayan at katawan kahit kailan hindi ako papantay sa kanat anong malakas na nabubuhay dito sa mundo o maging isang buhay na alamat. Dagdag pa ni Xiao San sa kanyang sarili na di ako papatalo kahit anong hirap iikot pa ako ng 10 ulit sa buong isla. Ganun naman pala ang ginagawang pagsisinay ni Xiao San sa pagbuhat niya ng malaking bato ito pala ay umiikot sa buong isla na bitbit nga ito at di niya inaantala na meron ding ibang halimaw sa isla basta tuloy nga ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman muling umapoy ang kanyang fighting spirit na magpatuloy na nga kahit na ito'y nakakaramdam na ng pagkapagod at kahirapan sa kanyang ginagawa, at nasabi na lang nga niya na di ako pwedeng sumuko na lang sa ganito isa pa kong mahinang nilalang compare sa level ng aking Panginoon ang tinutukoy nga ang ating bida. Habang hirap na nga ito sa paglalakad patuloy nga pero niyang sinasabi na di ako sisuko lalakas ako magiging proud sa akin ang mga nasa isla kapag bumalik ako at matutuwa sa akin ang aking Panginoon dahil ko sa bibigwin sa pagtanggap niya sa akin bilang disipolo at makasabay din ako sa mga iilang malalakas na nagkaroon ng pangalan. Lumipas na nga ang ilang oras nakikita pero natin di pa rin tumitigil si Xiao San sa kanyang ginagawa at patuloy pa nga din niyang sinasabi na hindi ako papayag na magkaroon ako ng limit. Hindi pa ito ang aking limit ayaw kong ma-disappoint ang aking Panginoon sakin, ni Xiao San. Sa pagsisimula na ng ating kwento pinakita naman ang isang mataas na talon na napakasarap naman magbabad dito dahil sa malamig na simoy ng hangin at nakakatanggal nga ng sakit sa mga katawan natin at nang. Merong isang individual na humihikab ng malakas at kahit sino naman ay aantokan kapag ganito kakalmado ng kalikasan at lamig ng simoy ng hangin. Ang humihikab ng individual ito pala ay ating bida na tila pagod at nakaupo na lang ito sa isang malaking bato na habang sinasabi din niya sa kanyang sarili na, sobrang napapagod na ko ano ba tong pinasok ko mas pinahirapan ko pa ang aking sarili. Tinutukoy nga nito bakit tumanggap ito ng disipolo na wala naman siyang ibang kakayahan ngayon kundi magpahinga na lang sa maghapon. At dagdag pa niya wala na nga akong silbi isa na nga akong bulag na punta pa ako sa isang isla na di ko alam saan itong parte at ito ba talaga ang nakatanda na mangyari sa akin. Sinabi nga ito ng ating bida na may pagtatanong sa kanyang sarili, at nang napangiti na nga lang ito mukhang may binabalak na tipong nakaisip ng gagawin niya. At ang naiisip palang gawin nito ay magaling ako sa pag-analisa ng ilang bagay at kaya ko itong kalkulahin dahil meron akong advanced knowledge sa pananggalingan kong mundo at hahayaan ko na lang ang unggoy na gawin lahat at ako na bahala mag-compute nito lalo na ang pagsukat kung gaano kalaki itong isla matutulungan talaga ako ng aking kaalaman mula sa aking dating buhay ng ating bida sa kanyang sarili na magiging parang mata niya si Xiao San habang nag-train ito sa isla. At naiisip nga pa ng ating bida na sa ginagawa ni Xiao San na pag-train ng lubos itong lalakas ang kanyang katawan dahil ganito ang napanood ng ating bida sa sinusubaybayan niyang palabas nung nasa dati pa itong buhay niya. At ito pala ang sinusubaybayan ng ating bida sa kanyang dating buhay na kanyang pinapanood at familiar naman ito sa atin at nasabi pa nga ng ating bida, sa method ng ginagawa ni Xiao San mahahambing ko ito sa ginagawa ni Son Goku sa pinapanood kong Dragon Ball Z na habang nag-train siya sa pamumuno ni Master Roshi, syempre may scientific basis ito kaya pinagawa ito kay Goku, ng ating bida na may pagngiti sa kanyang sarili na isip pa niyang genius siya, tuluyan na ngang binuhat ng ating bida ang kanyang sariling bangko na sinasabi pa din niya. Grabe napakalakas ko talaga akalain nyo yun gagana dito sa mundo ang mga bagay na napapanood ko lang at walang ibang nakakaalam niyan syempre ako lang na may nakakatakot din na expression sa kanyang pagmumukha. At tuluyan na din nga itong tumawa ng tumawa dahil sa kanyang pinagsasabi sa kanyang sarili at mga naiisip nito na marami pa daw siyang nakandang plano at di lang sa Dragon Ball Z siya kukuha ng idea marami pa daw itong nalalaman at bigla naman may tumawag sa kanya habang nasa kasalukuyan siyang tumatawa.
At di naman agad sumagot ang ating bida sa pagtawag ni Xiao San sa kanya. Nagulat na lang siya nang di niya inaasahan may isang kalabog sa kanyang likuran at sinasabi niya ano yun. Nagsalita naman si Xiao San na bumalik na po ako. At doon na lang natanto ng ating bida kung ano yung kanyang narinig sa kanyang likuran at inaalala niya nga ano ta at sino. Nasasabi na lang niya na ito yung Dame Anor at Dame Anor di nga masabi-sabi ng ating bida kung ano ito nang bigla na lang. Nagsalita naman ulit si Xiao San sa ating bida na Panginoon nakabalik na po ko sobrang kakapagod ngunit alam ko bakit ko ito ginagawa para din sa akin kapakanan at dagdag pa nito. At ito pala Panginoon may nakita akong mga fresh na fruits habang sa paglalakad-lakad ko sa isla. Huwag po kayong mag-alala pinili ko po yung mga mas mainam para po mapagsilusiluhan natin Panginoon ko ika ni Xiao San sa ating bida. Bigla naman natuwa ang ating bida sa narinig niyang may dala itong pagkain at nasabi na nga din ito na may halong pambabala at pag-uuto, di mo talaga ako binibigo ito talaga ang in-expect ko sa isang magaling na disipolo ko eke ng ating bida, at dagdag pa niya kaya naman sa'yo ko na rin ipinagkakatiwala ang ating mga kakainin at iinumin, sabit ng ating bida na nakahanap nga ito ng mauuto niya. At napansin nga nag-ating bida na parang humiga na nga si Xiao San sa sobrang pagod kaya naman. Nasabi na nga ng ating bida na tutal anong oras na nga magaling ang ginagawa mo kaya pwede ka nang magpahinga. At gulat nga si Xiao San dito na sabi anong magpapahinga. At natulog na nga ito na di na nakakain sa sobrang pagod niya. At nabanggit na nga ulit ng ating bida sige pahinga ka na at bukas humanda ka. At sambit nga pa ng ating bida dahil bukas may bago akong ituturo muli sa'yo. At naging nga si Xiao San sa pagkasabi ng ating bida na tila naluluha pa nga ito. At sumapit na nga ang umaga at napunta na nga sa tagpo na may pinapaliwanag na ang ating bida kay Xiao San na sabi nga ng ating bida na ang Qi ay source ng lahat ng buhay. Qigong ay isang practice ng pinagmula ng buhay patuloy ng sinasabi ng ating bida kay Xiao San. Dagdag pa nga ng ating bida sa sinasabi niya kay Xiao San na ang pinakamalakas na individual ay kaya niyang gawing perfecto ang Qigong at kayang-kaya niyang i-extend pa ang kasanayan na ito sa kahit ano pang bagay at kayang-kaya ngang baliktarin ang creation pati ang i-reverse ang yin at yang patuloy na sinasabi ng ating bida kay Xiao San. Patuloy pang ang pinapaliwanag ng ating bida kay Xiao San na kahit ang mga bituin sa kalangitan ay kayang-kaya niyang pakialaman pati ang pag-ikot ng mundo kanyang-kaya niyang pakialamanan ito. Pati pagtawag ng ulan at walang kahirap-hirap din itong kayang magpalindol na kalupaan. Banggit ng ating bida kay Xiao San na nakanganga na lang sa kanyang naririnig. Di pa nga doon natatapos ang paliwanag ng ating bida kay Xiao San dagdag pa nga ng ating bida. Kayang-kaya niyang maglakad sa hangin at sumakay sa magaulap kaya naiang pahintuin ang anumang bagay ika ng ating bida kay Xiao San pati ang paglakad sa ibabaw ng katubigan at ang kakayahang buhayin ng anumang mga patay. Patuloy nga itong sinasabi ng ating bida kay Xiao San. At patuloy ngang sinasabi ng ating bida kay Xiao San na dito sa Yangcheng City dito yung nilalang at tanyag na Qigong Master. At ito nga walang iba kundi si Wang Qi ang kilalang pinakamalas na individual sa mundo. At napunta na nga sa kasalukuyan na di nga talaga naiintindihan ni Xiao San ang lahat ng mga pinagsasabi ng ating bida at wala nga itong idea na tanong niya na lang sa ating bida na Panginoon ano pong magiging parte sakin ang mga nalaman kong istorya galing kay Wang Qi. Ika ni Xiao San sa ating bida na lubusan nagtataka at naguguluhan talaga. At sumagot naman ang ating bida kay Xiao San na sabi nga niya na, "Oo Xiao San di mo pa ito maiintindihan ngayon pero itong cultivation na narinig mo base sa aking kwento ay yan din ang lesson na ituturo ko sa'yo." Dagdag pa ng ating bida, "Kaya naman hinihingi kong makinig ka ng mabuti at unawain ito at bakit sa mga narinig mong kwento ngayon lang ay malalaman mo ano ang epekto nito." Ika ng ating bida kay Xiao San na nakatitig lang sa ating bida. At tuluyan na nga gamabi at natapos ang araw at makikita naman natin. Patuloy sinasabi at pinapaunawa ng ating bida kay Xiao San ang mga bagay na kailangan niyang gawin. At nasabi pa nga niya ulit sa mga narinig mo tungkol kay Wang Qi din ang source ng heaven and the earth at anumang nabubuhay sa mundo ang naging kanyang kasanayan. Ika ng ating bida kay Xiao San na seryoso lang sa pakikinig sa mga sinasabi ng ating bida. At nilaliman na nga ng ating bida ang kanyang pagpapaliwanag sa haharapin ni Xiao San na pag-insayo nito. Nasabi nga ng ating bida meron tayong 9 stage na gagawin base ito sa ginawa din ni Wang Qi sa kanyang pagsesinay at ito'y naging malakas. Patuloy ngang nagpaliwanag pa nga ang ating bida sa mga stages na gagawin na pagsesinay ni Xiao San, sabi nga nito, una ang gathering Qi, pangalawa ang cultivating Qi, pangatlo ang circulating Qi ang pang-apat ang Yang Qi. Patuloy ngang sinasabi ng ating bida kay Xiao San at wala ngang reaksyon si Xiao San dito kundi nakatulala at tutok na tutok sa sinasabi ng ating bida para wala itong makaligtaan.
Patuloy pang ang sinabi ng ating bida kay Xiao Sun na ang panglimang stage ito ay Violent Chi, na kayang pumuksa sa mga kalaban kahit ito pa ay malayo sa kanyang location, at wala na ngang nasabi pa si Xiao Sun sa kanyang naririnig kundi napawaw na nga lang ito at nasabi din na grabe ganito pala ang pagiging malakas. Wala akong masabi, talaga sobra akong nai-impress. Ika ni Xiao Sub sa ating bida. At napapangiti na lang ang ating bida at nasabi buti alam mo Xiao Sun kung ano na ang mangyayari. Siyempre gaya ng alam natin sa ating bida na nanggaling sa mundo na wala namang magic, nasabi na nga ng ating bida na siyempre lahat ng mga nasabi ko ito ay galing sa web novel na aking nabasa lamang nalubos ko din sinusubaybayan ang lakas ni Wang Chi, ika ng ating bida sa kanyang sarili at napapapikit na nga lang ito. Dagdag pa niya napakasimple lang kung tutuusin at napakadaling maunawaan ngunit siyempre ginawa lang on para maraming mahok at makapagbasa nun. At nasabi pa ng ating bida sa kanyang sarili oo di ako nakakita ngayon pero may tiwala ako sa aking lesson at malinaw naman itong gag-ana. At nasabi pa niya napaka mapanganib ang mga mangyayari pero naniniwala naman ako sa pagiging inosente din ni Xiao Sun meron pera nitong pure na puso. At pinagpatuloy pa nga ng ating bida ang pagkwekwento tungkol kay Wang Chi kay Xiao Sun patuloy pa ngang sinabi ng ating bida na alam mo Xiao Sun may ginawa si Wang Chi. Na pagnanakaw ng revitalizing dance sa isang lungsod at sa City Lord pa niyang nagawa ito, at bigla niyang binagay agad sa isang prinsesa na si Lan Er. Napakamot ulo na lang si Xiao Sun sa mga narinig nito at nasabi na nga niya ano ba to Panginoon wala po akong naiintindihan at nasabi pa nga din niya na bakit ba gagawin ni Wang Chi mga ganon, ika ni Xiao Sun sa ating bida. At di nga lang pinansin ng ating bida ang mga sinasabi ni Xiao Sun patuloy nga itong nagsisilito na lang. At natanong na lang ng ating bida kay Xiao Sun na may na-discover ka na ba sa mga sinasabi ko? Dahil napansin ng ating bida na may gustong sabihin pang iba si Xiao Sun. Nasabi pa nga ni Xiao Sun sa ating bida, Panginoon bakit po ganun di ba nakuha na niya ang precious dan bakit di ba kailangan pa niya na ibigay ito sa iba kung pwede naman siya ang gumamit nito? Dagdag pa nito Panginoon kapag meron ka bang ganito kaimportanteng bagay ibibigay mo din ba ito sa iba ika ni Xiao Sun sa ating bida? Di mo ito naiintindihan sige papaliwanag ko sayo ng mabuti ika ng ating bida kay Xiao Sun, si Princess Lan Er kasi ay isang napakamagandang babae at si Wang Chi ay ito yung kanyang admire syempre out of love in love ito ng sobra kaya naman gagawin niya ang kahit ano kahit nakawin pa nga niya ang precious dan. At di nga maintindihan ni Xiao Sun ang mga ito kaya naman pinaliwanag ng ating bida sa kanya at ginawa si Xiao Sun na halimbawa paano Xiao Sun di ba isa kang demon monkey? Ngayon ilalagay kita sa sitwasyon na kagaya kay Wang Chi at Princess Lan Er makinig kang mabuti ika ng ating bida kay Xiao Sun patuloy ng pinaliwanag kay Xiao Sun ang pangyayari at makikita naman natin na may pag-iling ito ano kaya ang sinabi ng ating bida, nabanggit pala ng ating bida na Xiao Sun bilang isang lalaking demon monkey paano magkaroon din ng sobrang gandang babaeng demon monkey na ito yung pinakamaganda sa buong mundo anong gagawin mo dito? Bibigay mo din ba ang precious dan para makuha mo siya? Tanong ng ating bida kay Xiao Sun at sumagot naman si Xiao Sun syempre dai ko bibigay yun at napakahirap hajilapan yun bibigay kun alang ng ganun dai ko gagawin yun ika ni Xiao Sun ito pala ang dahilan bakit ito napangiwan ng tingi. Nasabi na lang ni Xiao Sun na napakimportante ng dan na yun di ako papayag na ganun na lang na makuha ito ng iba ika pa nga ni Xiao Sun sa mga gusto kumuha sa akin ito kapag meron ako nun kailangan nila akong i-challenge at kung sino ang mananalo mapupunta sa kanya ito dahil siya ang pinakamalakas. Dagdag pa nga nito ni Xiao Sun sa ating bida, kahit po ikamatay ko the kapo ito ay bibigay ng basta-basta pag meron po ko nun. At di naman agad nakapagsalita ang ating bida sa mga naririnig nito mula kay Xiao Sun. Kaya naman napaisip nga ang ating bida ng malalim at nasabi nga itong unggoy na ta at biglang may naalala siyang isang information. Nasabi na nga ng ating bida na, itong unggoy na to para siyang isang bato na walang pakiramdam pero napakatapang at punong-puno ng determination sa kanyang sarili. Nasabi nga ng ating bida punong-puno siya ng determination at napaka-rare ang makatagpo ng ganitong nilalang. Kaya naman alam ko na aking gagawin ngayon nasabi nga ito ng ating bida sa kanyang sarili at dagdag pa niya kung ganitong case ito ang gagawin ko. Iibahin ko ang kwento. Papalitan ko ito ika ng ating bida na imbis na katulad sa nilakera ni Wang Chi na kanyang kinikwento sa kanyang Daisy Polo ang gagawin iibahin niya ito ng bahagya. At ganun na nga ginawa ng ating bida at pinakita na nga ang tagpo nung nakuha ni Wang Chi ang precious dan nakikita naman natin na nasabi niya dami kong ginawang effort dito makuha ka lang kaya naman wala nang ibang makikinabang sayo kundi sa akin lamang. Ika nga ni Wang Chi, sa kwento ng ating bida.
Akto ngang kakainin na niya ito ay susubo na nga niya ito ngunit meron siyang narinig na boses at kalabog ng pinto at napalingon na nga ito kung saan niya naririnig ang ingay na ito. At dito na nga nabilang ng tingin si Wang Chi sa isang lalaking galit at ganun na lamang niyang sinipa ang pintuan at nasabi wala ka nang magagawa na huli nakita napakatapang ngunaman ka nang sumipa sa pintuan. At patuloy pang ang nagsalita ito hoy Wang Chi ang lakas talga ng loob mo anong pumasok sa isip mo na gawin ang mga bagay na ito ka nang nagwawalang nilalang na sumipa ng pinto. Dagdag pa niya kapal ng pagmumukha mo para nakawin ng precious dan dito sa pamamahay ng City Lord. At mapapansin naman natin ang isang babaeng kasama nito na natutuwa sa pinagsasabi at ginagawa ng lalaking sumipa ng pinto. At nagsalita na nga ang babae sa kanyang isipan na Wang Chi wala ka ng takas at magagawa pa deserve mong mamatay ngayon ito nga ang kanyang sinasambit sa kanyang isip. Nabigla naman si Wang Chi sa kanyang paglingon at di niya akalain ang tagpo na to dahil ang babaeng kasama ng nagsipa ng pinto ito pala si Princess Lan kaya mababatid sa pagmumukha ni Wang Chi na naguguluhan bakit nandito si Princess Lan at nasabi na lang nito na pauutal ang pangalan ni Lan At sa susunod na nga na kwento dito na matatanto ni Xiao Sun kung bakit siya pinagbubuhat ng malaking bato at dito na din mangyayari ang kagimbal-gimbal na paggesing ng natatagong lakas ni Xiao Sun. At ipapakita din sa kwento na lubos nang naiintindihan ni Xiao Sun ang patungkol sa chi na panimula ng lahat ng may buhay, at paano makakapagpalabas ng oras si Xiao Sun sa tulong ng ating bida. Kung gusto nyo pang ang magpatuloy ito ay huwag kakalimutang na mag-like at palambing na din ang subscribe. Maraming salamat sa suportang tunay.